So, it's my burden, it's in my heart na talagang seryosohin natin ang mag-improve this year. Sino po dito seryosong mag-improve this year? Let us seriously improve ourselves this year. No? Huwag tayong maging busy na mag-improve. Kasi minsan ang pinagkakabisihan po natin ay walang kwentang bagay. No, please, magpaka-busy po tayo sa mga bagay na importante, sa bagay na mag-i-improve po tayo. Sino po mag-i-improve this year? Magsabing amen. So last time, we talk about our improvement sa ating health. Di ba? Yun po yung pinag-uusapan natin. Improvement with our health. So sino po dito nag-i-improve na yung kanyang health? Magsabing amen. Sino po dito nag-i-exercise na? Kailangan meron kayong health goal, ha? Ngayon, ang pag-uusapan po natin yung financial goal naman. Sino po dito ang gusto mag-improve ang kanyang finances this year? Magsabing amen. Sa 3 John 1:2, basahin natin ang salita ng Diyos. 1, 2, 3, go, read. Beloved, I wish above all things that you mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. So, ito po ay King James Version, no? Kaya meron pong prospereth, mayest. Ngayon, ang verse po na to, sinasabi ni John sa kanyang mga readers na wini-wish ko sa inyo, pinagpe-pray ko sa inyo na all things mag-prosper kayo. Pati sa health, pati sa iyong kaluluwa. So, pagka sinabing prospereth, umunlad ang ibig sabihin niyan. Basahin natin sa Amplified dito. Sabi ng Amplified, basahin po natin. 1, 2, 3, go read. Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. So habang nagpa-prosper ang inyong spiritual life, sabi niya, mag-prosper din kayo physically, mag-prosper kayo in every way. Sa aking pagbabasa sa mga maraming komentarista at pakikinig sa mga ibang mga pastor na nag-explain ng verse na to, yung pagpa-prosper dito na every way, kasama na gusto ng Panginoon, mag-prosper ka financially. Sino po ang papayag? Magsabing amen. Mag-prosper po tayo lahat financially. Umunlado tayo lahat financially. Yun ang nakasulat dyan. Ngayon, mas malinaw dito sa Proverbs 10:22. Actually, may sabihin po ako sa inyo, ang pangangaral, ang nakasulat sa Biblia, na aral tungkol po sa pera, sa wealth, sa possession, sa prosperity, ang pinakmaraming topic sa Bible. Kasi minsan, kinausap ako ng matagal na panahon na to, nag-umpisa pa lang ang church. And I was talking about money, biblical finances. Kinausap ako ng isang nag-a-attend sa Bible study. Sabi, Pastor, huwag mo na nating pag-usapan yung pera. Spiritual na lang. Sabi ko, lahat ng nakasulat sa Bible kailangang pag-usapan. Si Jesus Christ, more than half of His parables pertain to money. Ganon katindi, nakaimportanteng pag-usapan ng pera sa church. Maging si Jesus ay tinuro niya to. More than half of His parables pertain to money, possessions, wealth. Why? Kasi ito ang bagay na issue sa puso ng tao. Lalong-lalo na sa panahon na to. Kung noon issue na, mas issue pa ngayon. Di ba? Proverbs 10:22. The blessing of the Lord. Lahat ng gusto ng blessing ng Panginoon, magsabing amen. Ano nakalagay dyan? Pasahin natin. 1, 2, 3, go read. The blessing of the Lord makes one rich. And He adds no sorrow with it. Amen? So mga kapatid, yung blessing ng Panginoon, magiging mayaman ka. Sino ang gusto? Magsabing amen. Kung nagre-rema to, isulat nyo sa araw na to. Ako, ganito po kasi ako. Pag kami nagremang word of God, isusulat ko yun. I-memorize ko yun. And I will always declare it. Kasi ang demonyo, kapag ka narinig mo salita ng Diyos, nanakawin niya yun para hindi maganap sa buhay mo. So keep this in your heart. Amen? Isusulat mo yan. At i-recite mo yan. Lahat ng gustong maging rich lang, magsabing amen. Yung ayaw maging rich, huwag mo nang isulat. Pabayaan mo na lang, okay? Pwede po bang malaman dito kung merong ayaw maging mayaman dito? Yung ayaw maging mayaman. Gusto nyo mahirap lang kayo. Pwede pong magtas ng kamay. Nire-respeto ko kayo kung yun ang gusto nyo. Kung yun ang conviction ninyo. Pero
Ito po yung message ng Panginoon sa atin ngayon. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Ibig sabihin, yung pera kasi, kapag ka hindi mo pinalaw ang biblical way, magkakos siya ng sorrow sa'yo. Pero kaya kailangan lahat tayo, tinusunod natin ang Diyos para hindi ito magbibigay ng sorrow sa atin. Maraming mga yumaman na backslide. Maraming yumaman nagiwalay mag-asawa. Maraming yumaman na balik sa bisyo, no? So, kailangan true and true, i-follow natin ang salita ng Diyos. Habang yumayaman, lalong sumusunod sa Diyos. Amen? Sa NIV, tingnan natin yung NIV niyan. Sabi ng NIV, ng Proverbs 10:22, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. No? Magbibigay ito ng kayamanan. Sino po dito ang gusto magkaroon ng kayamanan from the Lord? Magsabing amen? Yung pong kayamanan na hindi galing kay God, please, huwag niyong tanggapin. Amen? Meron po kasing blessing of the Lord, merong blessing of the devil. May blessing of the devil. Pagka galing sa demonyo, huwag mong tanggapin. Yung blessing of the Lord lang ang tatanggapin mo. Sabihin mo sa mo, blessing of the Lord lang. Kunwari, ikaw, magtatrabaho ka sa sugalan, hindi yun blessing of the Lord. Blessing of the devil yun. Bisyo yun eh. Amen? Kaya walang Kristiyano, mahal ko po yung mga lahat ng tao, don't get me wrong, pero pagka Kristiyano ka na, hindi ka na magiging kobrador. Sabihin mo sa mo, huwag ka na maging kobrador. Okay, hindi ka na magtitinda ng alak. Hindi ka magbibusiness ng sigarilyo. Amen? Kasi hindi yun blessing of the Lord. Hindi ka na magtitinda ng drugs. Pwede yung Newsep or Biogesic, pero yung mga nakakahay, wag yun. Amen? Sabihin natin, the blessing of the Lord brings wealth. Ang message po natin talaga is, sa financial goal, kailangan magaling tayo ng financial stewardship. Stewardship is about management. Can we please show to us the definition of financial stewardship? Financial stewardship is responsibly managing your money and resources to achieve your financial goals and ensure long-term financial health. No? Sino po dito ang gusto niyang ma-achieve ang kanyang financial goal? Magsabing amen. Kailangan ng financial management. Kailangan ng financial management. Magaling ka dapat sa financial management. Ang tawag sa Bible niyan, financial stewardship. Yung steward, manager, pagkakatiwala. So, lahat po tayo ibe-bless ng Panginoon, kailangan lang maging mabuti tayong katiwala. Sino po dito magiging mabuting katiwala ng Diyos? Magsabing amen. So, kailangan nakalagay po sa puso ninyo na maging magaling po kayo, mabuti kayong katiwala ng Diyos sa lahat ng kanyang blessing. There are 5 things I would like to share with you today sa ating pag-improve sa ating finances. Number 1 is biblical perspective, have a biblical perspective and values on money, wealth, and possessions. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang Bible, ang number 1 message niya, pinakamaraming message niya. Of course, the number 1 message of God should be knowing God, who the true God is. This is the most important message. And the second important message is redemption, salvation, eternal life. Pero for some reason, ang Bible, ang repeatedly na nakasulat ng maraming beses ay tungkol sa wealth, tungkol sa pera, tungkol sa possessions. Pero kailangan tayong lahat ang maging treasure natin at matinding possession natin, walang iba kundi si Jesus. Amen? For some reason. Why? Because it is the issue of the heart of man. Romans 11:36. Kailangan naka-engrave sa puso natin ang Romans 11:36. Lahat ng gustong maging rich, Proverbs 10:22, say amen? Alam nyo dapat ang verse na to. Let's read. 1, 2, 3, go read. For from Him, and through Him, and to Him, are all things, be the glory forever. Amen. So, from Him, ang ating buhay. Amen? Yung ating lakas, yung ating katalinuhan, yung ating mga talents. From Him lahat. From God lahat. Amen? At kung ano man ang dumating sa atin, it's also through God. Sino po magsasabi na through God lahat ng kanyang tinatamasang blessing ngayon? Magsabing amen.
At ang sabi na salita ng Panginoon, and to God are all things, para sa Diyos. And to Him be the glory forever. So kailangan po, ang ating matinding conviction para tayo po'y mabless ay yung kay God lahat galing ang buhay natin at lahat ng nasa buhay natin. Kay God lahat galing. True God lahat. At sa atin pong pagyaman, pag-unlad sa buhay, kailangan ang glory sa Diyos. Amen? Kasi yung iba, alam nyo, ganito po ang kwento. 42 years na akong Christian eh. At itong church natin, 33 years na ako nagpapastor. Pagka sa una, kinikilala ang Romans 11:36, pero pagka yung mga Christians na blessed na, sasabihin niya, kasi nagtrabaho ko eh. Kasi magaling ako eh. Nag-overtime ako. Nag-aral ako. Kapatid, salamat ginawa mo lahat yan. Pero kung wala ang Diyos, wala lahat yan. Kung hindi binigay ng Diyos yan sa'yo, wala sa'yo yan. Amen? Sino po dito, kahit yumaman na, maging milyonaryo at bilyonaryo na, kikilalanin pa rin, nagaling lahat kay God. Magsabing Amen. At para sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Para sa kaluwalhatian. Hindi yung ikaw ang mag-glorify. Alam nyo, kailangan pagka sinasabing, wow, bago ang bahay mo, sabihin natin lahat, praise God Yahweh, to God be the glory. Amen? Pagka nagkaroon ng sasakyan, pagka tayo umuunlad, parati lang natin sasabihin, to God be the glory. Hindi yung glory sa atin. Kasi maliban sa sabihan kang malago ka, masanting ka, ingmeto nga masanting nga pakira naman itang, wow, may kwalta kaya. Di ba? Sampulan natin. Pakisabihan niyo po ang katabi niyo, lalaki sabihan mo, kapogi mo, may pogi. Babae sabihan mo, kalago mo. Naning feeling. Santing na. Sabihanan mo yan, kasura mo, ay, may patay na kayo. Anyan diyang may suraya, ala ko sasabihan ng may suraya. Lalo na rin babae, kapilan man niyo, sasabihan ng may tabala. Sabihan mo, sis, may lusog ko. Pero may taba, alimya sasabihan ng may taba, nako, makakapanasakit yan. Amen. Di nanda kayong tip. Okay. Wari, may itong bagay ng manyaman sabihan, wow, bro, minunla din biya mo Amen? Anong kasakit natin? Tapos sabihan, pare, anong milyari? May kay katatayata. Diba? So mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, ang pag-unlad ay pangako ng Diyos sa inyo. Lahat to ng uunlad, magsabing amen. Jeremiah 29:11, the word of God says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So anong plano ng Lord sa'yo? Plan to prosper you. Sabihin mo sa mo, plans to prosper you. So kung hindi mo pa memory verse ng Jeremiah 29:11, please isulat mo yan. Ang plano ng Lord, i-prosper ka. Sabi pa nga dyan, ang plano ng Diyos hindi ka i-harm. May mga pagsubok, may mga magiging failures and losses, pero as you abide in God, i-reverse lahat ng Panginoon yan. Amen? Magiging growths mo lang yon, mga lessons, mga development mo lang lahat yon. So, ang ganda ho. Ang plano ng Panginoon sa inyong future, good future. Sabihin mo sa mo, you have a good future. Pwede ba sabihin mo sa real mo, sabihin mo, you have a good future. You will prosper. According to God. Ito, nakasulat eh. Hindi naman ako nagsabi, di ba? According to God, His plan for you, He is going to prosper you. Joshua 1:8, kailangan nakadikit ang Joshua 1:8. Ang Jeremiah 29:11, kapag ka wala ang Joshua 1:8, delikado. Kailangan nakadikit ang Joshua 1:8. Ano ba ang Joshua 1:8? Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Everybody say prosperous. Everybody say successful. Yan ang plano ng Lord sa inyo. Pero anong dapat mong gawin? Kailangan nagme-meditate ka sa Word. Nagde-devotion ka ba? Pagkitanong ka mo, nagde-devotion ka ba? Kung gusto mong yumaman, hindi ka naman nagde-devotion, delikado yan. Delikado yan. Pangalawa, kailangan
you are careful to do everything in it. Ang ibig sabihin, obedient ka sa nakasulat. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, kailangan yung perspective mo sa pera, biblical. Yung values mo sa pera, biblical. Amen? May sabihin ako sa inyo, lahat ng gustong mabless at yumaman, magsabing amen? Magiging blessing ka ba sa iba? Sabihin mo sa mga, magiging blessing ako sa iyo, kapatid. Amen. Kasi yung iba, gusto lang nila ma-bless, pero ayaw maging blessing. Ay nako, nakikita na ng Panginoon yan. Paano kanya i-bless kung ayaw mo naman maging blessing sa iba? Oh, may problema ka na dyan. Amen? Kung ayaw mo maging blessing sa iba, mahirap kang i-bless ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ka i-bless ng Panginoon para maging blessing ka nga sa iba. At habang nagiging blessing ka sa iba, lalo pang lumalaki ang blessing mo kay God. Amen? Ganun po yung nakasulat sa Bible. Pangalawa, na gusto kong i-share sa inyo para sa inyong improvement sa inyo pong finances this year. Seriously learn and strengthen your financial management skill. So yun pong financial management, financial stewardship, skill po yan that everyone should possess, should develop, and should possess. Skill siya. Skill po siya. Kailangan meron kang skill na niya. Lahat ng yumaman, may skill sila sa financial management. Hindi kaya yaman kung wala kang skill sa financial management. Matututunan mo yun sa maraming paraan. Amen? Sabi ng Proverbs 1:5, let the wise listen and add to their learning. Everybody say, add to their learning. So mag-add ka sa iyong kaalaman. If there is one thing na kaalaman na gusto ko pong idagdag sa inyo ngayon, by God's grace, at kayo, kailangan nyong idagdag sa inyong sarili, yung inyong learning sa financial management. And let the discerning get guidance. Kailangan po may guidance. Ibig sabihin, merong mag-guide, merong magme-mentor. Amen? Kaya po, hindi po ako ganong kagaling sa financial management, but kami ni Pastor Ruth, we have good enough financial management. Pero ang gusto ko pong maging mentor natin dito, yung kapatid natin, si Chinkitan. Sino po nakakilala dito kay Brother Chinkitan? Magsabing amen. Pakita mo nga si Brother Chinkitan dyan, kapatid. Ito po si Brother Chinkitan, kapatid natin kay Christ. Siya po ay mentor sa business, mentor sa pagyaman. Meron po siya 14 na aklat na kailangan nating basahin. At tayo pong lahat ay magpagabay sa kanya. Maging miyembro tayo sa kanyang team na tinatawag na Ipunaryo Team. Pakilagay nga, kapatid. Kapatid, gusto mo bang malaman ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka pa rin umuunlad? Kahit gaano ka kasipag, kahit ilang trabahong pagsabay-sabayin, kahit ilang negosyo ang simulan mo, parang feeling mo hindi ka pa rin umaasenso. Alam niyo, hindi ko kayo masisisi kasi minsan madalas na may naririnig tayo na may nagsabi sa atin na hindi talaga tayo magaling sa pera, hindi ka nayayaman, naku sigurado hanggang dito na lang ako. Kung may narinig ka na ganito, ang tawag po dyan ay mga limiting beliefs. Kaya nga ang tanong ko po sa inyo sa araw na ito, what if may tool na pwedeng mag-transform ng limiting beliefs natin about money? Kaya nga good news po, kaya ginawa na po namin itong wealth cards. Ano ba yung wealth cards? Ito po ay 60 specially designed na cards na may money wound statement na relatable sa lahat. At meron siyang powerful healing affirmations na i-reprogram po ang ating utak about money. At kasama rin po dito ang salita ng Diyos para magbigay ng wisdom at ng encouragement and direction sa atin araw-araw. Isang card kada araw, 2 minuto lang ang kailangan mo. Pwedeng gawin kahit saan, kahit nasa opisina, kahit nasa bahay, kahit ikaw ay nasa saktan. Imagine mo na lang, after a few months of using this tool na wealth cards, ang mangyayari sa'yo, mas may confidence ka na magsimula ng negosyo at mag-invest at magkakaroon ka ng peace of mind about finances at ikaw ay aasenso at uunlad na sa buhay. Simulan natin ang healing journey mo at syempre PS. Kung ready ka na mag-heal ng money wounds mo at step to abundance, click mo na lang yung button sa baba para ma-secure mo ang iyong sariling wealth cards. Shirt niya, kapatid, yung videos. Yan. Kung nakikita niyo yung t-shirt niya, Team Ipunaryo. Ibig sabihin, Ipunaryo, nag-iipon. Nag-iipon, nagsisave. So si Chinkitan, matagal na po siyang financial management mentor
lecturer, magaling. At marami na po siya natulungan na mga tao, milyon-milyon na. So, proven na po siya na mentor sa financial management. So, please, i-click po ninyo, be a member of Ipunario Team by Chingitan. I-click po ninyo yung kanyang website, maging member ka dapat. Sabihin mo sa mga, maging member ka dapat. Ang sabi ng Panginoon, add learning. You will learn a lot through Him. Sabi na salita ng Panginoon, balikan mo nga yung verse, kapatid. Proverbs 1:5. Let the discerning get guidance. So, magpa-guide tayo sa isang niraise up ng Panginoon na servant niya na si Chinkitan. Marami ang mga mentor sa financial management, pero siyempre, gusto ko si Chinkitan kasi Christian. Nakapaloob ang maraming mga biblical perspective, biblical verses sa kanyang mga teachings. No? Sino po dito magpapamiyembro ng Ipunario Team, magsabing amen. Lahat tayo, kahit anong edad mo, it's not too late. Bibigyan ka niya ng 2 minutes na pinapakinggan. At sa kakapakinig, marami kang ma-add na learning, marami kang makukuhang guidance para ikaw ay maging mayaman. Sabihin mo sa kata mo, Proverbs 10:22, yayaman ka kapatid. Proverbs 10:22, magiging rich ka. Amen? Pangatlo, ang gusto ko pong i-share sa inyo para tayo po ay mag-improve sa ating finances. Pangatlo, is live on a budget and implement recording of your money. Importante po yan. Na meron kang budget, dapat pa may budget kayo. Sino po ditong mayroon ng budget monthly? Magsabing amen? Kaunti lang, no? Kailangan may budget ka. Kahit youth ka pa lang, kahit di ka pa nagtatrabaho, kailangan may monthly budget ka. Ang ibig sabihin ng budget ay planned spending. Planadong paggastos. Yan ang ibig sabihin po ng budget. At pagkatapos, nagre-record ka lahat ng mga ginagastos mo. At lahat ng pumapasok na blessing, nire-record mo. Lahat o ng gagawa nun, magsabing amen. Kailangan naka-record eh. Pumasok, sulat. Lumabas, sulat. Lahat. Kahit pinambili ng chiclet. Di na yata uso ang chiclet. Ano na ngayon binibili ng mga bata? Na candy. Wala na. Juicy fruit. May juicy fruit pa ba ngayon? Meron pa. So, ang ibig sabihin ng recording, nire-record mo lahat. Ibig sabihin ay ina-appreciate mo lahat ng blessing ni Lord. Ina-appreciate mo lahat ng binigay niya. Tapos, yung lahat ng mga gagastusin mo naman ay pinapagabay mo sa Diyos. Amen? Hindi ka basta gastos ng gastos. Lahat to ng naintindihan na sinasabi ko, magsabing amen. Proverbs 16:9, ganito nakasulat, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. So, sa puso mo, kailangan planuhin mo yung way mo. This includes yung way ng paggastos mo. Way ng paggastos mo na lahat ng mga dumarating na pagpapala ng Diyos, planuhin mo. And then, ida-direct ka ng Lord kung tama yung paggastos mo o mali ang paggastos mo. Gusto ko yung nakasulat dito sa Proverbs 21:5, Good News Translation. Ganito nakasabi. Please read. 1, 2, 3, go read. Plan carefully and you will have plenty. If you act too quickly, you will never have enough. Ang ganda, no? Plan carefully. So, paano ka magpaplano carefully? Budget. Budget is the planned spending. So, kung wala ka sa plano, yung mga pagkagagastusan, wag. Sabi dito, if you act too quickly, ito yung tinatawag na impulsive buying. Sino po dito impulsive buyer pag kami sale? Hindi ko mo sale. Alam nyo, maganda ang sale. Pero hindi lahat ng sale, pinapatulan mo. Ito po dapat ang mangyari dyan sa sale na yan. Lahat o nakikinig, magsabing amen. Mga apo ko. Kami ni Pastora Ruth, talaga, lalo na ako, hindi ako namimili ng hindi sale. Planado na yon. Pag kami sale lang, doon lang ako bibili. Ayokong bilhin yung damit ko doon sa kanyang price na walang discount. Gusto ko pa nga, hinahanap ko, 50%. Pagka hindi 50%, alanganin ko pang bilhin yon. Pero minsan, pumapatol na ako sa 30%. Di ba? So ngayon, ang isa dapat sa i-renounce natin, impulsive buying. At ang mga kapampangan, impulsive buyers. Sabihin natin, I renounce.
Alam nyo, may sabihin ako. Ilan yung SM sa San Fernando? 3. Dito, isa sa pinakamalaki. Yung, ano ba yan? Pampanga? May downtown. Merong pang Telebastagan. 3. Tanong nyo, bakit 3? Tanong nyo, bakit? Kasi nakita nila, ang mga Kapampangan, magastos. According to the studies, ang pinakamagastos na Pilipino, Kapampangan. Maporma tamo, mayabang tamo niya. Mapormat mayabang. No ka rin ka pa. Renounce. Amen? Oh, basta tinyang branded na baro, andyang ini mamangan. Okay mo. Ala? Andyang branded, jayta sapatos na andyang alaning pamasay. Okay mo. So ngayon, tingnan nyo to. Magagaling yan sa paggawa ng business. SM ba naman? Alam ko, ang SM, the richest in the Philippines. Baka sa Asia kasama siya sa top 10. But anyway, pinag-aaralan muna nila kung saan sila magtatayo ng SM. May problema sila sa Kukote. Kasi, bakit sila nagtayo ng 3? Hindi. Wala silang problema. It's based on the research and studies. Mga Kapampangan, magastos. Amen? Huwag na tayong sumama sa kanila. Sabihin mo, huwag na tayong sumama sa kanila. Hindi naman natin nirinaw sa pagkakapampangan, pero yung pagiging magastos lang at mayabang. Amen? Yun na lang natin ang i-renounce natin. So mga kapatid, kailangan meron tayong budget. We carefully plan. Lahat to ng magbabudget dito, magsabing amen. Pagka wala kayong budget, parati kayong mag-aaway na mag-asawa. Yung hindi sumusunod sa budget, yun ang parating nangaaway at pinagmumula ng gulo. Patsela kang budget, sasali ka mong pantalon, 1,000, aburyanan mo yung Levi's, 2,800. 2,800 na. May paten ako may asawa. Wala ko sa 1,000 yan sa luwan mo, jag. Ang pongli. Ut nga ni Levi's siya. May paten na kayo kanita, le. So kailangan po, atsuking budget. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-Levi's. Kahit nga Chanel, pwede pa eh. Tsaka Dolce & Gabbana, pwede. Kung kaya nyo. Live within your means. Amen? Andiyan pang mag-Louis Vuitton kang original $500,000, okay mo. Ungagyume. Ungigasawa mo, Manny Pacquiao, wala. Pwede naman eh. Pero Rugo, magsweldo ka mo magkano, 50,000, maka-Louis Vuitton ka pa. Bula mo, makabagi ka ni Itali. Ngayon, nung binyedita Louis Vuitton, praise God. Sa bagay, kaya katamong Louis Vuitton, iba't la Divisoria. Tandaan. No judgment. Pwede naman pong bumili ng mga imitation. Mag-budget tamo po, amen? Monthly na, yearly. Timoren travel, ngeni. Deta pong bisang mag-travel. Blessing. Sabihan tamo, amen. Pero ingatan yung mag-travel. Akit main ticket, Boracay, adwayan libo. Umakanano itang gastusan mo kayong Boracay. Itang kaya kang hotel ka rin, ang puparet ang gastusan mo. Yung pisalwan king Boracay, ginto. Ale? Kaya kailangan, bayo ka mag-travel, pakaisipan mo kung magkaning budget mo. Hindi naman ko mo mura yung ticket. Okay na mag-travel. Pero pwedeng mag-travel, basta planuhin, i-budget. Huwag kang magta-travel kung uutangin mo lang. Amen? Banta mo, tingkang i-post, ba't ko Taiwan? Ba't ko Hong Kong? Ba't ko nukaring bansa? Diba? Data pong bisang mag-budget, magsabihan tamo, amen? Pagkaramdaman tayo, aliwan man ni Chingitan, Peter Tan, Chi naman. Tanla pong pareho din eh. Pakipagkaramdaman mo Peter Tan, Che. The first 10% belongs to the Lord. I will tell you my practice. Don't be legalistic, okay? I'm just telling you from the heart. Remember, salvation begins from the mind. It touches your heart, and then it touches your wallet. For me, the last is the wallet. You know why God wants you to know about money? It's counterintuitive. God wants to bless you. Do you know why you need to learn these things? God does not need your money. God owns everything. Agree? So why is God telling us to tithe? Tithing is a reminder
that God owns everything. It is to protect you. Tithing is to bless you. Because if you don't remind yourself everything you have belongs to the Lord, you will be in trouble. You'll be robbing God. You think 10% you give to God and 90% is yours? Wrong. 90% belongs to God. Everything belongs to God. So whatever you do with your money, I want you to know something. It's God's money. So don't think you're free to do with whatever you want to do with it. This teaching is to help you guard your heart away from materialism to a God-centered life, because the money determines the direction of your heart. You know that verse? Where your treasure is, there will your heart be also. If you invest all your money in the stock market, I guarantee you every day you'll be looking at the stock market report. If you invest your money in a certain thing, you will always be looking at it. For me and my wife, by the grace of God, I've invested my life, I've invested my resources. It's a privilege in the kingdom of God. Si Peter Tanchi po, siya po yung pastor ng Christ Commission Fellowship. Siya ang pinakamayaman na pastor sa Pilipinas. Bilyonaryo po yan. Kasi at the same time, businessman siya. Nagpatayo nga yan ng church sa Pasig. Grabe. Pinakamagandang church na nakita ko. Kahit yung mga ibang bansa yata, walang sinabi doon sa pinagawa nilang church doon. But anyway, si Peter Tanchi, parati niyang tinuturo, pagka nag-budget ka, ang una mong lalagyan ng budget, hindi pagkain, hindi bills, tithes. Sabihin mo sa katabi mo, tithes dapat ang una. Tithes ang una. Amen? Kasi kapag inuna mo ang Panginoon, God will add other things to you. God will add blessing to you. Hindi ko natatanungin kung sino nagtitithes, pero kung di ka pa nagtithes, give your tithes. Amen? So, mga kapatid ko, importante pong maintindihan natin na meron tayong budget. Kung wala pang budget, gumawa ng budget. Mga youth, gumawa din kayo ng budget. No? Hindi yung kahit ano, bibilin nyo, kahit ano, kakainin nyo, gastos ng gastos. Pagka wala kayong budget, ayan, parati kayong pupunta sa mga coffee shops. Okay, itang pang-apat, mutatagyan ng pang-apat niya, 4 and 5. Investment plans. So, eta mo gastos ng gastos. Mag-invest mo. Yung sabihin ng mag-invest, imbis na gumastos ka, nakapag-gumastos, invest mo na pa, bantay ang pera mo, pwede yung dagol, pwede yung mag-multiply. Kasi ang mga Pilipino, lalo na yung Kapampangan, may kalibuya mo, isipan na agad, nano nga sali ng t-shirt Dapat yung isipan mo, ano ka rin kayo investing 1,000 ko? Nagka 5,000. Oy, nano kaya yung sapatos sa salwan ko, 5,000. Paglawin na ng marketplace kanita, Montani Esa. Hindi, kailangan ng isipin natin, paano natin invest yung 5,000? Amen? Kaya itong pinagpe-pray ko na tayo sa Christ na Living Hope, kahit yung mga youth, ganun ang maging kaisipan. Hindi yung iisipin kung ano, paano niya gagastusin kagad yun. Isipin nyo, paano nyo i-invest yun para yung pera nyo kumita, mag-multiply. Amen? O may nakita niyang bagya, nukurin ko yamangan. Nukurin ko kaya Vikings. Kailangan meron tayong tinatawag na, yung pong mga yayaman, may investment mentality. May investment mentality po tayo. Kaya yung mga yaman, hindi sila nag-i-invest sa mga magagandang kotse, hindi ganon, hindi magagandang mga magagarang bahay, hindi. They think kung paano pa lalong lalaki yung kanilang pera. Okay, yung mga mutual funds, pakipakita mga mutual funds, pag-aralan po natin. Lalo na yung pag-ibig, maganda po mag-invest doon. Yung mga matatatag ng mutual funds, stock markets, aralin natin. Alam mo ba ninyo na maraming yumayaman sa stock market? Amen? Aralin natin. Nagko-connect na ako kung sino yun. Mga life insurance with investment, kagaya ng Pro, Manulife, FWD. Tapos, ito po yung tuturo ko din sa inyo. Sino pong gustong yumaman? Magsabing amen. Seeding on God's good soil. Yung good soil. Kasi pagka nagbigay kayo sa kanila, matindi kayong i-bless ng Panginoon. Kagaya ng mga God servants. So, hindi ko naman sinasabi na i-bless nyo ako, ano?
Pero pwede rin. In Jesus' name. Pero hindi po ako ganyan, alam nyo yun. Pero marami tayong mga pastor, marami tayong mga servants ni God. I-bless po ninyo, amen? Ay, naku, matabang lupa po sila, good soil sila. Yung mga poor, lalong-lalo na yung mga nagpapalimos, please, huwag tayong magagalit at iiwasan sila. Magtanim tayo sa kanila. Ako po, proven ko na yun. Kapag kami kailangan ako, sigurado, maghahanap ako ng nagpapalimos. Ay, naku, mabuting lupa po yun. Tulungan niya sila. Yung mga God's projects, church projects, good soil po yan. Kasi kingdom of God yan eh. Kingdom. Alam nyo, kaya yung mama si Peter Tanchi, dato nakikinig mo sabing amen? Si Peter Tanchi, kapag kasi meron po mga subdivision yan. Yung subdivision nyo, Rick, sa kanya yan. Anong pangalan? Summerfield. At saka yung Sorrento, kaya ano po yun? Kay Peter Tanchi yun. Nasa real estate business sila, mga developments. Anyway, si Peter Tanchi, pagka yan kumita, maliban sa tithes, ang iisipin niya, anong church ang tutulungan niya? Lalo na sa mga churches nila. Kaya nagdo-donate yan. Pagka nagpatayo ng church, 3 million, 5 million, 10 million, million ang i-donate niya. Sabihin mo sa mo, makakapag-donate ka ba ng million? Sino makakapag-donate ng million sa church? Magsabing amen. Kasi magpapatayo tayo ng 20 to 30 million na church building eh. Alam nyo ba yon? Oh, sabihin mo sa mo, sa'yo na yung 1 million na. Sabihin mo sa'yo na yung 1 million na. Kami honestly, nagpe-pray kami ni Pastora Ruth na makapagbigay ng 1 million doon. Honestly. Doon sa magiging project natin. Modesty aside, pero alam niyo naman eh. Yung lupa na pagtatayuan natin, minana ko. Dinonate ko sa church. So, nag-donate na ako noon. And that, yung ano bang tawag doon? Appraisal value noon ngayon, 5 million yun. The appraisal value of that lot is 5 million now. Pero the Lord talked to me. Ayoko man eh. But the Lord talked to me. Bigay sa church. Kaya binigay ko. Amen? Glory to God lang. Glory to God. Hindi po glory sa akin. Kasi pangarap ko magka-church tayo ng malaki. Amen? Eh, binigyan ako ng lupa ni Lord. Di ko naman pinagpaguran. Minana ko lang naman. Thankful ako sa nanay ko. Pero ibibigay ko na lang sa Panginoon. Amen? Total, may bahay naman ako. Alam nga naman magpatayo pa ako ng bahay doon. Walang maglilinis. Wala. Mahirapan ako lalo, sabi ko. Mahirapan ang buhay ko pagka nagpatayo pa ako doon. Anyway, my heart still is, sabi namin ni Pastora Ruth, pinag-usapan namin, let's have the faith to give 1 million dito. And even more. And even more as the Lord blesses us. Sino pong magbibigay ng sa ating building, magsabing amen? Ay nako, mabuting lupa po yan. Sino po dito nag-donate dito? Nung i-renovate natin dito, magsabing amen. Pagkistanungan katabi nyo, nag-amen, na-bless ka ba? Nung nagbigay po kami dito, na-bless po kami. Alam nyo po, lahat ng project natin dito sa church, hindi ko gagawin kung hindi muna kami ang magbibigay ni Pastora Ruth. Kami yung unang magbibigay. Hindi nyo kami mauunahan. Sabihin mo sa kanila mo, mukha yun na, kasiping mo. Mukha yun na. Hindi nga liwa, talwi na ako mo, pastor. Hanggang nga kadingwanan, no? Kaya yung po nagsasabi rito, yung sinasabi ko kanina, na ginagamit ko daw yung pera ng church. Sabihan nyo po. Hindi ko po pinagmamayabang ang sarili ko. Amen? Hindi. Naninira po kasi siya. Number 5, learn to do business. Kahit nagtatrabaho ka, pwede kang dapat magkaroon ng business. Ang tawag dito, multiple income. Sabihin natin lahat, multiple income. Kasi kung aasa ka lang doon sa sweldo mo, mukhang malabo na lalago yung, yung blessing. Limit lang yun. So, learn to do multiple income. Pakiramdaman tanya mo po kay ba't mag-enta na. I-chingkitan pa si Bayo. Chingkitan. Munggo. Nagtanim ka munggo, you plant a munggo, after a few days, it becomes a toge. Gulay, you plant 30 days, right? The mango tree, it will take 7 years for you to harvest. So likewise, with our sources of income, we need to have 3. Currently, you have a job, you have a work, you have employment. That refers to your gulay. Like for example, can you still recall during the time of pandemic? A lot of people become an entrepreneur even if they're at home. Agree? Yes or no? So they can cook at home, they can sell anything, they can sell something online. So that refers to what we call as what? Munggo income. And once you start earning from that, what do you do with that extra income? You don't spend. You should learn how to plant at the mangga. Nagigets nyo? This is where the investment comes into play. Because if you have, again, one source of income, medyo mahirap ka.
Again, there when you talk about income, again, munggo, gulay, mangga, it's diversified to two sections. Number one is what we call as active, and number two is passive. Active income, you work, you get paid. Passive income, if even you stop working, you still get paid. Mga shortened lang to na mga clips. Kaya gusto ko po kayong makinig doon sa mga further explanation. Baka hindi nyo masyado na-gets kung anong ibig sabihin ng munggo, gulay, mangga. No? Please, unawain nyo. Sikat na sikat ngayon yan. O, munggo tayo yun eh. O, gulay tayo yun eh. So, there are 3 sources ng iyong income. Munggo, gulay, at saka mangga. Yung passive income, ang ibig sabihin po, yung active income, yun yung mga dumarating na sweldo, kinikita sa negosyo. Pero yung passive income, yun yung mga pera mo na nag-work para sa'yo, kumikita sila. Kaya kunwari, nag-invest ka sa mutual fund, ang tawag doon, passive income. No? Stock market, passive income. Pero siguraduhin nyo lang ng pag-i-investan nyo, matatag. Kaya magpe-pray. Huwag kayong basta-basta invest nang hindi nagtanong. Sabihin mo sa mo, magtanong. At talagang siguraduhin 100% na hindi siya scam. Maraming nag-i-scam. Kaya si Chinkitan, marami siyang mga in-expose na scam dito. No? Kaya pagka pinangkuhan ka ng malaking kita, too good to be true, scam. Nare, pinangakuhan ka yung pera mo, kikita ng 10%, monthly, scam. Kahit pinangakuhan ka na ang pera mo, kikita ng 5%, scam na rin po yun. Kasi ang pinakamalaking utangan ngayon, 5% lang. Pakatandaan po ninyo yan. Kaya wag na wag po kayong mag-i-invest hanggat hindi ninyo sinigurado na legit, hindi siya scam. Sabihin mo sa kata mo, wag kang magpapa-scam. Maging matalino ka, kasama mo ang Holy Spirit. Amen? Wag po kayong magpapa-scam. Last verse, tayo pong latay tumayo. Alam niyo po ang bansang Israel? Ang nakakaalam sa bansang Israel, magsabing amen. Mayaman na bansa ba? Napakalit na bansa. Kasi laki lang niya ang New Jersey, state of New Jersey sa Amerika. Mas malaking palak ng Pilipinas. Pero napakayaman. Sobrang yaman. Bakit? Hawak nilang verse na to. Hawak po nila ang verse na to. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which is swore to your ancestors as it is. Hawak po nila yung verse na yan. Pero ngayon, meron po ko sabihin sa inyo, yung God nila, yun ang God natin. Tayo mas matindi ang covenant sa atin kasi ang covenant natin, blood ni Jesus. Amen? May covenant ang Diyos sa Israel na i-bless sila. As long they will remember God, as long as they will follow God, God will give them the ability to produce wealth. Kaya mayaman sila. Pero tayo po, alam po ninyo, yung covenant natin, it's based on the blood of Christ. Matindi yun. Kaya pinapangako ng Lord dito sa'yo, you will be given the ability to produce wealth. Amen? Kapatid, listen carefully. Today, pag-uwi mo, isulat mo ang verse na to. Isulat mo ang verse na to. Every day, i-meditate mo. Every day, i-declare mo sa buhay mo 1 month, 2 months, 3 months, 1 year. Abang dinideclare mo ito, makikita mo na lang, nagmamanifest yung ability to produce wealth. Sinong gusto magkaroon ng ability to produce wealth? God is giving it to you now. Amen?